At ating pong awitin ang panalangin tinuro ng ating Panginoon. Magsiluhod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Concio. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Di malirip ang mga hiwagang gawa niya. Kung kaisipan at damdaming pagkatao, mahirapan ka lamang. Kaya nga't ibinaba niya at ibinigay, binahagi ang kanyang espiritu upang ang espiritong tunay na mula sa kanya siyang magpapatid at magpaunawa sa mga anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Lucas. Nang malapit na siya sa Jerusalem at matanaw niyang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin, sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway. Kukubkubin ka at gigipitin sa magkabikabila. Wawasakin kanila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog, at ni isang bato'y wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Dinanas niyo na ba ang tumangis? At bakit kayo tumatangis? Niluha ba ng iyong mga mata ang tumagaktak na luha dahil sa pagtangis mo sa lumbay? O sa galit? Sa habag? Sa hinanakit? O dili kaya na may satuwa? Maliwanag ang katotohanan.
Habag na habag ang ama sa kanyang mga anak na nilalang, sapagkat sa nasilayan ng kanyang anak sa walang pagbabago at pagkilala sa kanya, natigib ng lumbay at pagtangis ang isinugo upang mapadama, gayon nga ang ama. O kay palad ninyong kinilala at tinanggap lubos siya at napatotohanan niyong mahal na mahal niya kayo. Mapapalad kayong mga nagtataglay at may kaloob sa inyo na ginamit nyo sa mabuti at patuloy gagamitin sa mabuti at mahahayag ang kadakilaan at kabutihan ng Ama dahil sa taglay ninyo. Subalit ang wika nga'y kahabag-habag, ang mga may kaloob na nilinlang ang sarili, dinaya ang kapwa, at di nagpakatotoo mismo sa Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Mga minamahal, habag at awa. Kailan mo ba nararamdaman ang habag mo sa iyong kapwa? Kapag nakikita mo bang siya ay mukhang kawawa, ngunit hindi mo naman alam mas maligaya pang buhay niya sa iyo. O nahabag ka dahil nakita mong siya'y nagkakasala at gusto mo siyang mahango, ngunit di makinig siya. Mapapalad kayong nahahabag sa kanyang kapwa nang habag nyo ay paglingap at pagpapahalaga sa kanilang kaligtasan. Sapagkat hindi nga lahat ng kahabag-habag sa pananaw ng kanyang kapwa ay tunay na kawawa. Sapagkat wala sa itsura ng tao para kawaan at kahabagan siya. Wala sa itsura ng tao para sabihin mong kawawa naman siya. Wala sa pamukhang kaanyuan ng tao para masabing kay bait niya kinakawawa siya. Wala sa itsura at kahabag-habag na mukha ng tao para masabing nakakaawa siya. Sapagkat hindi lahat ng mukhang kawawa ay tunay na kaawa-awa. Subalit hindi lahat ng mukhang nakakagalit ang mukha sapagkat para silang walang kapwa ay tunay nga nakakagalit. Nahabag at naawa ang isinugo sa lupa ng masilayan at mapatotohanan. Ang pagsamba sa Ama ay hindi totoo. Mga minamahal ko, kailangan ng kakatotohanan at masusumpungan ng katotohanan sa tuwirang inyong kalooban at damdamin sapagkat nararamdaman ito sa kaibuturan na kaloob-looban sa puso niyong taglay na tumitibok at marunong magmahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? O kay buti ng Ama? Sadyang kay dakila niya. Ang lahat ng pamamaraan at kaparaanan ay binibigay niya para ang tao ay magising sa katotohanan, mamulat sa katotohanan, makadama ng kanyang pagmamahal, makakilala ng kanyang mga aral, makakita ng kanyang kabutihan, at matupad nila ang kanyang mga aral. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, kay rami niyang ginawa at marami pa siyang gagawin sa lupa. Ang tuwirang layon at nasa niya, ibigin at umibig ang lahat ng kanyang mga anak. Isinugo ang kanyang mga pamamaraan upang ipakita at ipadama kung ano siya at sino siya. Subalit, ilan kaya ang tuwirang tatanggap, kikilalang ganap at magsasabing tunay nga siya na marapat kilalanin, sambahin at mahalin? Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan,
mahal na mahal ko kayo. Kung kayo, isa sa inyo ang dumanas na sa gabi nag-isip siya kung paano kaya bukas niya, subalit nagtiwala't nanalig siya sa Ama. Pagmulat ng umagay nagitla siya. Sorpresang alay niya ay nakatuwa sa kanya. At tuwirang nangibabaw ang galak sa puso niya. Hindi kaya magawa ninyong papurihan siya? Ilan nga kaya ang nakatupad ng ganito? At lubos kinilalat na tanggapay siya sa mga gawang kay inam at napakahiwagang gawa niya, matatantong tunay ang pag-ibig niya. Magalak kayo at magbunyi, kayong nagpapahalaga sa gawa niya, kayong nakakakita ng himala niya, kayong nagnanasang makahiwaga sa gawa at salita, ang buhay ninyo, sapagkat ito'y mula sa Kanya, at tuwirang siyang nag-alay, at kung paano niya pinahalagahan, naway magpahalaga rin kayong mga pinahalagahan. Yamang siya'y tapat at totoo, wagas kanino mang tao, makita nawa niya ang kalugod-lugod sa bawat isa. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Katulad ng mga kahiwagaan at mahiwagang gawa niya ngayon. Gumugulong, pumapasok ang biyaya na walang nagsabit, walang humingi. Ganyan siya kahiwaga. Gumagawa siya ng masurpresang gawa sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga, kung sino ang kapwa ninyo, sa inyo'y nagpapahalaga at minamahal kayo, naway matutunan nyo ring gantihan ng higit pa ang gawa nilang kay inam at kay buti sa inyo. Patutoong sila'y sugo ng Ama sa buhay nyo, upang padamat ipakilalang mahal niya kayo, sapagkat patuto lamang niya, kapwa nyo, mahal ka rin nila. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya't yamang buhay, totoo at tapat ang Diyos. Sabihin nga ninyo, o kay buti mo Ama, sadyang kay dakila mo, gawa mong kahiwagaan, ay di napaparang sa kalupaan. Sa tuwin ay iyong pinasisilay, tunay mong pagmamahal, sa mga gawa mong kay inam, naway lubos kong maramdaman. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Walang sawang pagsasambit, pagtuturan ng Espiritu, ang paghahayag at pag-uulat ng Amay buhay, dakila, makapangyarihan, mahiwaga, mahimala. Kayo kaya ay nakapagtanto na, o dili kaya'y dumamana. Naranasan nyo na bang sa kanyang piling, sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, nasiyahan, natuwa, nagalak kayo, pagharian kayo? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Bakit nga ba hindi siya mahiwaga? Ito ang dinadatal at dinadaloy. Sa unang araw, buwan ng gawain ito, ang tanong ko'y ito bilang tao. Sino po paglilingkuran ko? Di mo kailangang lumuwal ng tarangkahan para kay manawagan at sabihin mong, halik kayo,
Manggagamot ako, gagamutin ko kayo. Sinong maniniwala nga naman sa'yo? Tandaan mo, Constancia, akong magpapadala sa'yo ng paglilingkuran mo. Naganap ang ilan-ilan. Padala, dalawa, patatlo, tatlo, paapat-apat, palima-lima, pasampu-sampo, hanggang turan niya, higit pa sa 200. Tumigit nga sa 200, dumatalang takda, 1,000 na ang bilang. Ngunit hindi araw-araw, dito'y nakikita yan. Kapag dumatalang kanyang anibersaryo, salamat naman naalala siya. Kaya nagkakaroon din ng bilang higit sa 1,000. Kaya naging 1,000-1,000. Kaya nga nang ipagsigawan nila ang napatay ni David ay 1,000-1,000 at ang napatay ni Saul ay 100-100. Nagngit-ngit siya. Nainggit siya kay David. Ganyan ang tao. Kapag nakakakita siya sa kapwa niya na kaiba at para bagang nalalamangan siya, inggit na inggit ang puso niya. Subalit, hindi yaon ang nais ng Ama, kundi ang layo niya. Ang bawat katuwaan at nakakatuwa, mga tuwa nga kayong lahat, sapagkat kayong lahat ay anak niya. Ngunit ilan kaya ang natutuwa sa mabuting balita? Ilan kaya ang nasisiyahan sa magandang gawa? Ilan kaya ang tapat at totoo sa amang dakila? Magalak kayo at magpuri, sapagkat tulad nga ng kaarawan, magkambal man sila. Hindi sila sabay niluwal, kaya maging ang kanilang oras ng pagluwal ay may pagitan. Subalit dahil sabay sila sa araw, pinagsabay ang kanilang kaarawan maging buwan at taon. Kaya't kung magkaminsan magkakaiba mat di kambal-kambal, may nagkakapanabay ng araw at buwan, taon na sinilang. Kaya't kapag nagkapanagpo sila, ay katulad ko palang birthday mo, ngunit magkaiba ang edad nila. Yaw na nga ang kahiwagaan na ang mga di kayang gawin ng tao. Kaya kung nasusuri ito't nalilirip nga ninyo sa pamamagitan ng Espiritong nagbigay at magbibigay paglirip, maunawaan niyo ang kahiwaga at kadakilaan ng Ama, patuloy kayong mananalig. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Boy ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Paano pong masasabing masaya ka at maligaya? Nadarama ba ito sa puso o sa bibig ng umangawalang? Napakabuti ng Ama. Ang sabi nga, paano mo mapapatotohanan ang kanyang gawang kaiba sa lupa? Ikaw ba'y bukal ang puso mo? Tapat ba ang puso mong naglingkod sa iyong kapwa? At niwala kang inisip na sa iyong paglilingkod sa Kanya'y palitan ka ng ganting gala? Ngunit nang maalala at ipaalala sa Kanya ng Ama, higit doon sa alam mo, ang tuwang binahagi niya, di ka kaya magsumigaw sa pagpupurit, pagpapasalamat sa Kanya? Dahil nararamdaman mo ang pagmamahal, pagkalinga, pagpapahalaga, paggalang ng kapwa mo dahil sa Ama, hindi dahil sa iyo lamang. Kaya't gawin ninyong tama't tumpak, pakikilala ng Ama ang marapat. Lumuha ang inyong mga mata, matigmak ng luha man ito kung ang paghinagpis nyo sa pagluha nyo dahil nagsisisi kayo at nagnanasa kayong magligtas at mailigtas ang kapwa nyo, tuwang-tuwa't lugod na lugod naman siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Subalit, kaya ka lumuluha, naghihinagpis ka sa galit, hindi makagaganda sa iyong loob yan at lalong hindi nakabubuti sa iyong katawan, lalong hindi ka lugod-lugod sa kanyang pananaw, kaya't bawat pagluha, mayroon ding kaukulan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba, Ama?
Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Oo nga naman. Kapag ikaw ay isang nakapaghilot ng pilay, at di ka naman nag-aral, di ka nag-aral ng therapist, di ka nag-aral ng doktor, pagkatapos ay naghilot ka ng pilay, paano kaya siya gumaling? Napagaling yaan, ikaw ba nagpagaling? Hindi. Sapagkat ikaw, hindi mo alam yun. Ngunit gumaling at napagaling mo sa kapangyarihan ng Ama, sa katauhan mong ginamit, instrumento ka lang. Kaya, masaya ka ba? Masaya ka. Ngunit, nagyayabang ka ba? Hindi marapat. Pinagmalaki mo ba gawa mo? Na ipagmalaki mo ba gawa mo? Hindi yan dapat. Sapagkat ang ipagmalaki mo marapat, ang Diyos na gumagawa ng hiwaga sa buhay ng tao. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karamaniyahana, nek karamaniyahana, nek karamaniyahana. Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Totoo, tapat, at dakila ang Diyos. Makikita mo lang ang pagkilos ng Panginoon kapag isang araw may lalapit sa iyo na, salamat po, totoo yung sinabi mo na ako'y mapopromote. Magigitla ka pa. Dahil hindi mo kilalang nagpapasalamat sa iyo. Ay, pag paumintin mo, mahal na kapatid, taga saan ka ba? Pag sinabi niya, saan tayo nagkita? Paano nasabi yan? Noon pong nagkita po tayo doon sa ganon blank at alimbaway, doon po nang may mission kayo sa gayon. Mapapalad naman ang natutong naalala ang dambanang ito para magpasalamat hindi sa tao dahil sa gawang kahiwagaan ng Ama. Alalaong baga, hindi nga taong tumupad, hindi nga taong gamaganap. Kaya ito'y dakong gampanan at dakong tunguhan, dakong katuparan sa pangako ng Amang mahal ng sambit at sinambit, ito'y gagamitin lamang. Maging ang katauhan, kaya't ang nakaalala, di taong inalala, di taong ginalang, di taong pinalagan, kundi ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal ko. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Naranasan nyo na bang wala kayong ulam at wala kayong alam na iuulam? Hindi kayo namilit, hindi kayo nakabili, at dahil wala kang pambili, ngunit nagkaulam ka dahil sa gawa ng Ama, purihin mo siya. Pasalamatan mo siya. At pasalamatan mong sinugo niya sa iyo sapagkat patutong may ginagawa siya sa buhay mo. Ilan kaya ang napasilay ng ganito na natutunang pasalamatan ang di nila nakikita? Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya't maliwanag ang katotohanan. Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Kung nalalaman lamang ng tao kung ano at sino ang makapagdudulot sa kanyang buhay ng kapayapaan, gagawin niya ang marapat na kumilalang ganap at tapat na tatanggap sa magdudulot ng kapayapaan ng kanyang buhay, isip at kalooban, taglay bilang katauhan. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sa Biblia at nung unang panahon ng mga pagsamba ay sadyang may belo, no? At nung panahon na yun ay hindi pa panahon ng Espiritu. Ngunit may pag-aatas at pag-aalay sa mga hinirang nung panahon na yon sa pamamagitan ng Kristo.
Kaya naman, ngayon ang binibigyan ng pagkakamalit, pagkakasala naman ng iba, ang pagsusuot nila ng belo at pagsusuot nila ng bestida, hinahamak naman ng kapwa nila, pinaparatangan, binibintangan naman nila. Ba, hindi yan totoo kasi nasa Biblia ay kay nakabelo. Sumunod sila sa pananamit at pagbibelo, ngunit di naman masunod ang kalooban ng Ama. Alin ang mas matimbang? Ang di man nagbelo, di man nanamit, ang suot ay gunit-gunit, at para walang paggalang sa pagsamba niya, ngunit mabuti ang puso niya. Malinis ang isip niya. Sino ang kalugod-lugod sa pananaw ng Ama? Kaya nga, wala sa kasuutan, ngunit kung saan ka masaya, maligayat sa ginagawa mo, gawin mong bukal at tapat sa puso mo, maligayang ibibigay ng Ama ang kasiyasiya sa buhay mo. Kaya't kung anong ginagawa ninyo, na ayon sa kalooban at kagustuhan ng Ama, kayo rin ang makadarama ng kaaliwan mula sa Kanya. Pagpalain kayo, mga minamahal ko. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Itaas nga ang kamay ng nagsasabing may impyerno. Itaas nga ang kamay ng naniniwalang may kaharian ng Diyos. Itaas nga ang kamay na nagtitiwalang may buhay na walang hanggan. Dapat lang, sapagkat kung hindi totoo yan, punitin na lang ang naririto sa Biblia. Ngunit ano kayang mangyayari sa iyo kapag pinunit mo't sinira mo't iniba mo aral ng Ama? Ikaw na bahala kung anong gusto mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya't siyamang naniniwala kang may impyerno, may kaharian ng Ama, may buhay na walang hanggan. Ano naman ang kanyang kalooban at kagustuhan para maabot mo at marating ang kanyang pangako? Sundin mo ba ang loob mo? O sundin mo ang loob niya? Tuntunin mo kagustuhan niya? O tuntunin mo ang kagustuhan mo? Maaliw ka sa mundo o maaliw ka sa aral niya? Alam lahat ito ng taong mga nakikinig at nag-aaral ng salita. Subalit, lahat kaya'y nagsasabuhay pawa. Mapapalad kayong nagsasabuhay at patuloy niyong ninanamnam ang pawang katotohanan na inyong natutunan at nasang tupdin at gawin sa inyong buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Tagasang ka ba, anak? Mapalad ka, alam ko na nakadama ka at nagbalik ka ngayong araw na ito. Mapalad kang bata, hambing ka sa mapalad. Ilan kayong nakahilera, ngunit ngayon nakadama. Yan ang tao, bata't matanda, may pangunawa kapag nabuksan ang diwa. Nawa, manahan sa iyo yaan at maiba ka nga sa iyong kapwa. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Nang maliit pa ang Maria, na pinagluwalan ng nagkatawang tao na sugo ng Ama, laging kasama sa templo. Laging nakakasama sa templo. Kasama sa pagsamba hanggang sa lumaki na at kaaya-aya sa Ama. Kaya nga, kung laging ipatutotoo at ipasisilay at ipagtutupad sa mga bata ang gayon, di kaya lumaking kaaya-aya sa pananaw ng Ama? Hindi
para lamang malibang, para lamang wag arugain, para lamang wag alagaan, bibigay lahat ang mga uso ngayon. Sapagkat walang oras, diyan ka, ere laruan, yun pala, ang natututunan na ng bata ay ang kalaswaan sa lupa. Kasalanan ba ng ama ito o kasalanan ng tao? Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Subalit, kung pagbabatahan mo, pagtitiyagaan mo, ihubog ang isang musmos at idinudulog mo sa paglaki nito, maging kawangis ng Maria, nang isinugong anak, ang ugalit marapat na makamta ng dapat, di nga kaya mapatotohanan sa panambitan ng isang tapat na magulang ang may nahabag at pinagbigyan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan kayo rin ang makikinabang sa paghubog niyong mainam at nagkaroon kayo ng oras at panahon at di niyo sinayang ang bawat araw, may gawa kayong mabuti sa kalupaan. Sumainyo ang paghahari mula ulonggang talampakan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Dakila bang Ama? Happy birthday. Pasibulin ang iyong alay. Patubuin ang iyong binigay. Alam kong may magagawa ang Ama. Mabuti ka pa, nakinig ka. Hindi lamang ang hinintay mo'y pagkuha, kundi matamang kang nakinig, anak. Kaya nga, mabuhay nawa sa iyong diwa ang liwanag at kamtin mo ito na huwag magbago sa paglaki mo. Alam kong kung tutulungan ka ng iyong magulang na maghubog, may pundasyon ka na, patatatagin na lang. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Pamigayin niyo ito, mga kaps. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal.
Unahin yung sa labas kasi wala silang alay pa eh. Ay, eka, pag sa loob mabiyaya. Yun ang pagkakamali ng tao sa lupa. Kahit ikay nasa loob, nakalabas naman ang puso mo sa sanlibutan. Doon ka nakatuon. Mas mainam pa yung nasa labas ang isip niya ay nasa loob. Buhay ba nga ma? Isang halimbawa lamang yaon. Hindi sinabing ang mga nasa labas ay taimtim at tapat, kundi ang wika, wala sa labas, wala sa loob, kundi nasa puso at nasa isip. Ang katotohanan, ang tapat, kung tinatanggap at nag-aalam sila ng tama, matututunan nila ang tumpak. Buhay ba nga ma? Alam kong magagawa ang Ama kapag ika'y binahaginan, pahalagahan mong tuwiran. Kapag ika'y napag-atasan, mahalin mong lubusan. Kapag ika'y pinagbigyan, huwag kang lilimot kailan paman. Kapag ika'y dumudulog, bigyan mo ng katapatan. Kapag ika'y humihingi, matuto kang magtiis naman. Kapag ika'y binigyan, patuloy kang wag manghinawa. Sapagkat ang lahat ay may hangganan, subalit ang di binigay na hangganan ng Ama, ang kanyang kabutihan. Kaya nga't ang kasalanan, may hangganan sa lalang at mga nilalang niya sa taong tinatawag dito sa kalupaan. Kaya't ang wika at patuloy na paalala, habang pinagbibigyan kayo, huwag abusuhin niyong Ama, kundi siya'y patuloy niyong kilalaning higit pa. Sapagkat habang kayo ay nakalulugod sa pananaw niya, higit niyang naiyaalay, patuloy niyang maibibigay ang marapat sa inyong buhay. Dumanas man kayo kung magkamisan, hirap at sakit ng kalooban sa inyong mga nararamdaman, dili kaya'y nararanasan, lagi niyong tatandaan, iya'y pagsubok lamang kung kayo'y magiging matapat at di kayo lilimot sa mangmahal, kayong lahat ay sasadsyad, kayong lahat ay palalayain, tagumpay ay kakamtan. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig, sapagkat walang nagpapabugso ng hangin at walang nagpapasibol ng balon, kundi ang gumawa't lumikha ng lahat ng kalikasan. Kaya't ang tigang ay nabibigyan niyang apaw at ang apaw na may napadtitigang niyang tuwiran. Kaya't ikaw ba'y natigangan, subalit patuloy kang nagtitiwala, maaring magbalik ang sayo'y muling pagsibol at sumalok kay di ka kukulangin. Gayon na nga ang ibigituran at sa tao'y pakinggan, kung lubos-lubos ang paniniwala, ipatutupad niya pawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay ba nga ma? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ang tao di naubusan ng kailangan at di naubusan ng hihingin. Kahit na mayroon ka na at kahit na marami ka na, mayroon ka pa rin hinihiling. At kanino ka hihiling? Hindi mo nakikitang yung hinihilingan at di mo makikitang yung dinudulugan. Ngunit ang wika niya, ipadama ko nawa sa iyo anak at madama mo naman kung sino akong iyong tinatawagan. Buhay ba nga ma? Tapat ba nga ma? Totoo ba nga ma? Kaya nga't nangisilang ka sa mundong ito, hubad na hubad ka tao, wala kahit anong dala ang katawan mo.
Gayon din naman tao kapag namatay ka na sa mundo, saplot lamang ang naiba sa'yo. Nang iluwal kang hubad at namatay kay may saplo, subalit ang walang pinagkaiba sa buhay mo'y yaong dala. Kaya't anong silbi't, anong saysay ng mga bagay, limpak mang salapit, siksik na yaman. Kung ang ama naman ang siyang nalimutan, anong kasiyahan ang magiging taglay ng kaluluwa ninyong sa katawan ay lilisan. Kaya't mapapalad kayong mga anak niyang nagbigay kahalagahan sa mga aral niyang tama't tumpak at mainam at nagmiting magbagong buhay. Katotohanan lamang aking tinuran, inyong baybayin bawat katagang niluwal. Sino ang sinilang na may dala kamay, dili kaya'y bibig niya'y mayroon na siyang laman. O taong aking mga minamahal, gayon din ang patay. Sulong padala mong iyong yaman, dahil ika'y nang hihinayang, hindi kaya't bangkay ka na, ikaw ay binubungkal pa rin. Hindi kaya kay nakawan, katawan mo ay patay. Gamit mo naman ang siyang sa inyo'y pinag-iintresan. Ano ang naiba? Buhay ka at patay. Kung ang bagay ang pinahahalagahan, sa damot-mot kahalagahan, ayaw mong maiwan. Hindi maalala yaong amang mahal. Paano ang taglay mong yaman sa kalupaan, o taong aking mga minamahal? Magnilay at magbulay, mapapalad kayo na matatawag niya, kayong nagpahalaga sa mga aral niya at nagsasabuhay, nagnanasang kamtin upang masilayan, liwanag niyang alay ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? O kay buti ng Ama, kay dakila niya, sa pawang katotohanan lamang, kung ika'y naninimdim na lulumbay, pakinggan mo lamang ang kanyang mga salita. Dili kaya'y magbasa ka sa iyong Biblia, kung may Biblia ka. Magliliwanag ng diwa mo, mawawala na sa iniisip mo ang kung ano-ano, bagkus ang maisip mo. Mahiwaga pala't mabuti ang Diyos mo. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Kaya, sinambit na maliwanag, di lamang sa tinapay na bubuhay ang nilalang, kundi sa salitang banal na nagbibigay buhay. Kaya nga, kung di mo alamin ang katotohanan, paano mo tututunan? At kung natutunan mo naman, di mo na sasabuhay, anong silbi niyan? Kaya't nang matutunan mo isa buhay, ikay nakinabang. Pagpalain kayo, mga minamahal ko. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Dakila bang Diyos? Kaya nga, kung tapat, dakila, totoo siya, sinabi sa'yo, naku eka, hindi ka na makapaglalagay walang tubig. Paniniwalaan mo ba yun?
Ang bawat araw may magagawa ang Diyos mo. Paulanin niya lang ilang araw, apaw pa yung tubig na yan. Baka ang mga nauna sa'yo, binaha, lubog sila, ikaw mag-aane. Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Isang pamamaraan lamang ng kahiwagaan niya at isang pagninilay lamang ito. Anong ibig sabihin? Lahat kaya niyang gawin. Ang di lamang magkamali at kasalanan. Sapagkat siya'y kabanalan, bugad ng kabutihan. Kaya't sa kanya kayo sumalay at di kayo madidimlan. Sumainyo ang paghahari, mula ulong hanggang talampakan, kayo'y maging matimbang. Huwag matulad sa ipang walang silbit katimbang-timbang. Sa gawa niyong mainam, kayo'y mapapabilang. Sa kanyang kaharian, magnasam, umasam, at patuloy na mag-asam, asam-asamin, araw-araw. Pagpalain kayo, halina kayo, mga mahal ko.